Ang pagbabarko ay isang konsepto ng travel the world for free. Kumbaga, libre na ang mag-travel. Marami na ngayong mga seaman ang sumusubok sa pagbablog upang ibahagi ang kanilang buhay sa barko at mga karanasan sa paglalayag. Isa na rito si Discarding Marino na kilala sa kanyang makabuluhang content tungkol sa buhay marino. At lahat ng negosyo ay merong rehistro na nag-expire. At para makapag-renew, kailangan niyong pumunta dito. Sa kanyang mga video, tampok ang mga totoong karanasan ng isang Pilipinong marino, mga tagumpay, pagsubok at mga aral na natutunan habang naglalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. At may tiyuhin din akong isang marino. Ito si Uncle Rick. Matagal na siyang sumasampa sa barko at sanay na siya sa buhay marino. Ito kay Cube ug C3 man. Yayak yung C3. At may pinsan din akong isang marino. Siya si Kuya Brian. At ngayon pa lang ang kanyang pangalawang sampa sa barko. At ngayong araw, uuwi na siya mula sa kanyang kontrata. Kaya naman sama-sama kaming pupunta para salubungin namin siya sa airport. Nagbiyahe kami ng halos 2 hours papuntang Panglao Airport. Kahit medyo mahaba ang biyahe, naging magaan naman ito dahil sa magandang tanawin sa daan at masayang kwentuhan sa loob ng sasakyan. Ano nga ba ang trabaho ng seaman sa barko? The main job of seamen on a ship is to ensure the safe operation and maintenance of the vessel. This includes navigating the ship for officers, operating and maintaining engines and machinery for engine crew, handling cargo and securing it properly, standing watch to monitor safety and security, cleaning and maintaining the ship's deck and equipment, assisting in emergency situations like fire or rescue operations. So guys, we are here at the airport na guys. So waiting pa may sa akong kuya guys kay wala pa ni arrive ang iyang aeroplano guys. We are calling the attention of our Cebu Pacific Air guests. Flight 53686 bound for Manila to passenger Grenadiers Giselle Linya. Almost 10 na kaming nakaabot sa airport pero hindi namin inakalang na delayed ang paglabas ng mga pasahero sa kadahilan ng nag-inspection sila kaya naman naghintay kami ng halos 2 hours sa paglabas ni Kuya Brian.
Sa paglabas ni Kuya, agad namin siyang sinalubong upang matulungan siya sa kanyang mga bagahe, sabay kumusta at pagbati sa kanyang pagdating. At 12 na siya nakarating at halos wala pa siyang kain. Kaya naman we decided na kakain muna bago umuwi sa aming lugar. Kaya naman nagbiyahe kami ng 10 minutes para makaabot sa McDo at malapit sa Aluna Beach. Pagdating doon, agad kaming umorder ng pagkain at masayang nagsalo-salo habang nagkukwentuhan tungkol sa biyahe ni Kuya at sa mga balita mula sa kanya. So guys, tapos na mag-kaon. Tapos na mag-eat. Tapos ngayon, uuwi na kami. To all the seafarers out there, we salute your hard work, dedication, and sacrifices. We know it's never easy to be away from your family, facing the vast ocean day after day. But you are true examples of courage and determination. The world is waiting, and your journey is far from over. Stay safe, be humble, and always remember, be positive.